Hello! Last episode pala to. Nahuli yata ako ah. Nagagalit anak ko, sabi niya. Oh, what Ang is sabi niya? Parang hindi siya sanay doon sa music siguro. Sabi niya, turn off the song. Yung bagong intro. Gusto niya kasi yung may subscribe now. Ay, hindi. Iniisip ko na yan. I-edit ko. Baka mamaya siguro pag may time ako, lalagyan ko, isisingit ko yung salita na yun. Subscribe Sige, now. tapos demo na lang sa akin. Oh, Luna, you okay? Iyon? Bumalik na siya. Okay, welcome guys to episode 42 of Spot Pinoy, ang tambayan natin sa Canada. Welcome. Ako, swerte na naman tong guest natin habang yung marami sa mga lumilipas sa Canada ay nagkakandara pa, nagpapadala ng mga daan-daan ng mga resume at hindi pa rin makakuha ng callback. Ito, ano kaya ginawa niya dahil he got multiple job offers when he... Hanggang ngayon. Ang field niya, IT. Okay, so maybe he can also give tips kung paano increase ang chances na makakuha ka ng callback. Kasi diba tama, si Rice kanina nabanggit, may mga nagsasabi, Yeah. Paano gumawa ng effective na resume? Kasi nga, sabi nila, mahirap daw mag-apply ngayon, no? Na IT. Kumbaga, kukunti yung trabaho. Pero, etong guest natin ngayon, sandamakmak po ang offer ng trabaho sa kanya, no? Bilangin natin na lang. Basta, a handful. Marami yun, Oo, diba? Oo. Okay, sige, ipasok na natin siya si Mike Garcia. Hi, Mike. Yun. Hi, Mike. Hi. Hello, boss. Hello. Thank you for inviting me to your show. Yeah. Oo. Nasa office pa si Mike, Pero tapos ka na sa work mo, baka mapahama ka dyan. Hindi naman. Okay lang. Alam naman nila. Oo. Totoo ba ang chismis? Tama yung sinabi namin, Mike. So when you got here, or should we start from why he... Yeah. I'll go right. Galing saan? Yeah. Okay. Una muna, Mark, unang tanong. Galing saan bago ka nagpunta sa Canada at kumusta ang buhay mo, ang buhay na pinanggalingan mo before Canada? Okay, so nag-start tayo. Bachelor's degree kasi ako ng IT. So nag-start ako sa Pilipinas and then after that, in 2004, nagkaroon ako ng job offer sa Singapore with Apple Southeast Asia. Oh, So that, I think di pa 2004, that was 2008. Okay, so and then pero hindi kami direct sa Apple, merong kaming outsource kami that time. So we were the first batch ng technical support ng Apple. So hindi ako nagstay ng matagal for some reason kasi yung isang client namin nag-counter offer which is a school environment. Lasal College of the Arts Singapore. Nalipat ako doon. So aside sa handle ko lahat kasi 90% ng computer doon pati server Apple. So, and then maganda yung schedule kasi nila dahil I don't need to commute to go from one school to another para mag-service, mag-deploy ng Apple computers, mag-program, ganon. Nagusto ko yung schedule nila kasi pagka Christmas, may 2 weeks vacation din kami. Yeah, sa mga estudyante. At saka kapag surrounded ka talaga ng mga estudyante, feeling mo bata ka din eh. So, hindi ka naaalis sa uso eh. Nandun pa rin. Joke. So, doon nag-start yung talagang IT career ko sa Singapore and doon kasi very challenging. Kailangan every year meron kang accomplishment, meron kang certificate na na-earn para ka makakuha either certificate or project, significant project para makakuha ka ng increase. Ganun. So hindi ka lang basta pwedeng tambay kasi kailangan may justify yun. Minsan approved na ng manager.
Tapos pagdating sa executive, hindi na-approve kasi parang sa feeling nila hindi ganun kalaki yung nagawa mong project or contribution sa company. Aha. So Wow. matindi talaga ang challenges ko. So, palaging may mga certificate akong kailangan makuha every year kasi kung hindi, wala akong increment. Oo. Okay? Yeah, Oo nga, no, no, mahirap nga yun. Mike, is that common sa mga IT jobs in Singapore or was it just for your company na gano'n ang pamamalakad? I think it's common kasi Wow. very ano talaga sila dahil nga sa stiff ang competition. So, best of the best eh. Pero, alam mo, hindi siya ideal kapag medyo nagkakaedad ka na kasi you cannot keep up with the younger generations. Mas mabilis sila, mas maano ang comprehension nila, mas mabilis silang kumilos. Tsaka, siyempre, wala pa silang nararamdaman na sakit sa katawan. So, ayun. Hindi ba lamang, Mike, dahil sa experience, mas marami ka nang napagdaanan, parang ganon? Isa yon. Kasi sa Pilipinas pa lang, IT na naging work ko with the Ayala Group of Companies. Pero hindi ako nagtagal, siguro mga 2 years lang. Tapos nalipat ako ng BPO kasi nga maganda yung job offer sa BPO. Mhm. And then, yung wife ko, which is that time, girlfriend ko pa lang siya noon, nalipat siya ng Singapore, sumunod ako. So doon na nag-start yung talagang core IT skill tsaka experience. So marami ako nakakasaluhan na hindi lang Singaporeans, pati Americans, Canadians, China, from Indonesia, Malaysia. So talagang ang ano ko noon, ang exposure ko with other nationalities, masyadong malaki, pati estudyante. And there are times that I have to conduct training sa mga new staff every quarter. Tinitrain ko sila binibrief ko sila on how IT works in the college, ano yung mga dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin, ano yung mga tools na pwede nilang gawin or pwedeng gamitin. Aha. So masasabi mo, Mike, na maganda yung kumbaga buhay IT mo sa Singapore? Oo. I can say na malaking tulong ang nagawa ng Singapore, yung exposure ko, plus yung certificates. Kasi yung mga certificates at saka licenses na-earn ko doon is internationally, Recognized. or recognized. Aha. So pagdating ko dito hindi naman require, hindi ganun katindi ang requirement compare sa Singapore. So pag nakita nila yung resume ko, nakita nila yung kalahati ng page, puro mga certification. Grabe. Doon pa lang na sila. Ah, Nainganyo na sila, lalagay kagad yung resume mo sa harap, tapos tatawagan ka na nila. oo. Kasi nakita nila, bachelor's degree ka na, international experience, plus meron kang certifications. Na napakarami. Yung nasa likod ko, yan. Puro certification. Ayan, talagang pinaghirapan niya yan. Why not display them all? Oo nga. Sunog kilay. Yun, Mike, naitanong ko kung maganda yung karir mo sa Singapore kasi ang kasunod nun is bakit nagdesisyon ka pa rin mag-Canada? Good Kailan question. pumasok o saan? Kasi, okay, one of the reason kasi yung permanent residency sa Singapore, wala silang criteria for qualification. So if you gusto mo mag-apply ng PR, bibigyan lang requirements, submit mo in person. And then, sasabihan ka nila kung qualified ka o hindi. Pagka hindi, na-reject yung application mo, they don't put any reason. They will just tell you, try again for the next 6 or 12 months. Ganun. So, ang labo. Grabe naman yun. Parang bulag ka, di ba? Parang nakapiring ka ng... Correct. So, hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Marami nagsasabi, kailangan mo siguro maganda kung may pamilya ka, may anak ka na, dito pinanganak sa Singapore, which is yung dalawang anak ko pinanganak sa Singapore. Aha. We applied, still the same. So, mahirap walang guidelines? Wala. Pero may nabalitaan kang na PR naman na Pilipino sa Singapore. Meron, yung mga dati na. Yung mga nauna sa akin. Tapos meron din, ito pa, nakakatawa, wala naman akong inaano, pero yung mga kasama ko sa mainland China, 6 months PR, single.
So, hindi mo alam kung saan anong criteria. Pareho lang kami ng number of experience, mas bata lang siya sa akin. Mhm. Oo, mas marami akong certificate sa licenses sa kanya. So, bakit ganon? Kasi Maybe Chinese it's sila, they because know how to family. speak Mandarin. Ayan, Family pwede, di ba? Oo, parang hindi naman sa sinasabing racism, no? Hindi ko Kaya, masabi. kaya Hindi lang, naman. bakit ganon? Di ba? Oo. So, yun. That's the reason why. Kasi hindi kami makagawa ng long-term plan. Paano kami mag-invest? You cannot buy a property in Singapore kung hindi ka PR. Unless bibili ka ng private property, napakahal. Aha. Naku, nawala si Mike. Naku, nawala. Ano nangyari? Sige, Nalobat. magbabalik yan si Mike. Oo, antayin natin mga Dre, ha? Pambira, narinig mo yung sinabi niya na pwede ka mag-apply ng PR pero hindi mo alam yung guidelines. Oo. Tsaka Pagkatapos, kung bakit ka sakali mang na-decline, kumbaga, you don't know how to fix it if you wanna apply next exactly, time. di ba? Parang, Oo. parang naka-blindfold ka na ano. Hindi Yun. ba lottery yun, Mike? Hindi ba lottery? Baka ginagano na lang yung pangalan ko sino yung Pinimay mo. Oo. Oo, mahirap. Sorry. Parang mahina yung volume. Yan. Yeah, okay na. Hello? Ayan. Sorry. Yan. Balita ko rin, Mike, mahal din ang kotse dyan na sasakyan sa Singapore. Oo. Nako, ang Prius, that time, nasa 60,000 na. Tapos, pwede mo na siyang ariin for 10 years. After 10 years, kailangan mo lang ulit i-register for second ownership. Magbabayad ko yun ng panibagong tax, mga around 10,000 again. 10,000 Singaporean. dollars. Magkano yun? Halos same as Canadian dollars. Dyan. Halos Parang 1 1 is to 1 halos dito no? Oo. Correct. Talaga? Oo. Wow. Ang apartment doon, nung last na tiniran ko, actually, 3-bedroom, 2,500 a month. Pera pa yung utilities. Mahal din, no? Malaki yun. Malalaki apartment doon, Mike. Maliit. Ibig sabihin, okay. Hindi ko tuloy mapigilan na kumbaga, saan mas mahal? Sa Canada or dito? O kaya, ano ba? Sa Singapore. Sweldo. Oo. Okay, mas mahal doon. Mas mahal ang cost of living doon. Ang mura doon is pagkain tsaka transport, public transport. Even ang tuition fee ng bata doon, kahit na PR ka o citizen, meron ka pa rin contribution. Unlike dito, free. Oo. Public, ha? Pero yung sweldo mo doon, Yeah. is it bigger or dito mas malaki? Mas malaki dito. Talaga? Okay. Hindi, kasi, okay, ganito doon. Doon, since hindi ako PR, kung ano ang gross pay ko, yun din ang net pay ko. Walang tax. Magbabayad ka lang ng tax once a year, parang income tax lang, tapos parang less than $200 pa. What? Pero, kung PR ka doon, as far as I remember, nung time na yun, kasi yun ang binayaran ko eh. Pero kung PR ka doon, mayroon silang bracket sa salary nila. Let's say if you're earning 5,000 a month, may 20% na deduction yon. Napupunta sa CPF, which is, they call it a Central Provident Funding, parang CPP dito. 20%. Kung PR Pero ka ba? sinasabi mo, mas malaki ang sweldo mo dito. Kahit na doon, hindi ka tinataksan, tama? Oo. Okay. Kasi meron ako dating nakausap na sa Singapore. Siya naman baliktad. Although totally different industry. Mas malaki daw ang sweldo niya sa Singapore. Pero lumipat pa rin siya ng Canada. Pero for the permanent residency niya din. Depende kasi. Nung sa Singapore ako, I was a senior network administrator. Dito hindi ako senior. So alam mo yung balance ng laki ng sweldo mo sa responsibility mo, mas gusto ko hindi dito. Okay. Doon kasi, Okay. pwede akong on-call ng weekend, pwede akong on-call ng holidays kung may kailangan gawin. Dito, hindi. Pag talagang weekend is weekend. Yeah. So, yun. So, yun yung mga reason bakit then naging maraming may job offer kasi sa nakita nila yung
length ng experience ko. Plus, the way yung interview din, pagka, they give you some tricky questions, kailangan din masagot mo yun ng, in a way na hindi ka ma-eliminate. Kasi yan yung mga interviews na yan, is a process of elimination yan eh. Kaya minsan huwag ka rin kasi minsan, yan na yung mo, na-eliminate ka nila. When I was interviewed dito sa university, panel talaga. Wow. Kaharap mo yung dean, kaharap mo yung head ng department, kaharap mo pa yung boss mo. Oh. Dami, ah. Oo, gano'n. Kasi nga, they wanna make sure that they get the right guy. Tapos, siguro isa sa mga tip ko, if you are moving here or if you're a newcomer, kung okay kayo with your former line manager or your boss, humingi ka ng testimonial letter. Oh. You can Okay, always ganun submit ba? that. Oo. Hindi, nabanggit natin kanina, kumbaga may nasabi ka, Mike, na depende sa ano ba? Kasi nga sabi namin, parang ang hirap maghanap ng trabaho ng IT. Sabi mo, depende. Parang ganon. Depende sa field sa IT. Depende sa field, depende sa qualification, tsaka experience. Aha. Yung iba kasi, okay, sabihin nila, yes, I have 20 years of experience, 10 years of experience, pero kasi dito, may mga napagtanungan ako, if ang experience mo sa Pilipinas pa lang, tapos wala kang mga backing up ng certification, mas mahirap pumasok. Since ang Singapore kasi is known for as a tech hub ng Southeast Asia, pag galing ka doon, alam nila, uy, one of the Oo. Yun. hindi ko sabi one of the best, parang one of the, sabihin natin, Southeast Asia na medyo, angat. Oo, maliban doon, kasi nga, tulad ng sinabi ni Mike, I'm guessing nakatulong, that you worked with different nationalities, cultures na exposed ka doon, which you can mention, alam mo yon, add to your resume din eh. Kasi, Yes, yung exposure mo. Oo. Yun na nga eh, doon tayo lugi, ano? Ba't kaya ganun, Mike? Parang wala sila namang tiwala sa mga IT kung Philippine experience lang, ganun, di ba? Oo, pero sa Singapore, kapag Pilipino nag-apply ng IT, kuha agad. O, di ba? Kasi they have the knowledge na ang mga Pilipino magaling sa IT. Parang ang counter na kalaban natin is Indians. Ganun. Lamang lang tayo kuminsan sa communication at saka sa resourcefulness. Yun. Pero magaling din sila, no? Magaling din sila. Magagaling IT natin. Eh, dito rin kinukuha nga sila, di ba, yung marami din sa mga pathway. Basta makakuha na ng trabaho, I think many of them become successful. Talagang lang dun sa paghahanap. Kailangan lang makakuha talaga sila agad. Oo. Pero hindi naging madali yung ko dito. Kasi nung natanggap ako dito sa university, marami din ako naging challenges kasi they have the culture, the old-fashioned culture. They don't really just take your word for it kasi lala ako bagong santa. Tapos parang Asian pa. Ako lang yung Asian department namin eh. So I have to prove myself. Tapos nung pumunta ako dito, advance kasi so totoo lang, advance sa Singapore ng 5 years. Pagdating ko dito, parang back to the future. Ito pa yung nagamit yung tech, parang ganon. Oo. So nagpakita ako ng mga slides na ito ginagamit na namin, baka pwede natin i-apply dito. Hindi nila binili yung idea ko. I have to prove myself some other way para makuha ko yung attention nila, which is yun yung nagturo ako ng technology courses dito rin sa U of R as a part-time instructor sa mga older citizens. Tapos to the point, marami akong mga courses na in-offer na ako lang nagtuturo na host sa TV, nakita nila. And then, so yun, biglang nag-email, they wanna meet up with me, they wanna talk, yung mga managers ng IT rito. Parang ganyan yung idea. Parang gusto nila malaman ano ba yung idea na gusto mong i-share, ganyan. Kasi nakuha ko na yung attention nila eh. Oo. Yeah. Grabe, no? Kailangan pa talaga mong kumuha ng media attention din in a way. Pero nakakatuwa na
delay tayo ng 5 years. Delay ang Canada ng 5 years pagdating sa technology. Or Singapore, oo. the province. Oo. Sorry baka ma-offend itong kasi si Mike nasa Regina din, katulad ni Mark. Is it maybe per province? Baka naman sa mga Vancouver and Toronto, ano na. Hindi ko lang sure. Pero I think, sa Toronto, I think similar sa Singapore. Okay. Kasi marami na rin mga, immigrants doon. Okay. So So, sa baka dito lang, probinsya. sa Saskatchewan lang talaga. So, kahit Oo. angat ako sa kanila. I see. Wow. On that aspect, yun lang naman. Pero the rest, Yung syempre, unang trabaho mo, o yung unang trabaho mo dito sa China, ito na. Since 2016, nag-land kami dito as PR 2016, August. Hindi pa agad ka naghanap ng work kasi nasikaso ko muna yung, syempre, dito yung, yung wife ko, pa rin yung dalawang anak ko. Yung titiran namin, nasaganap na kami ng sasakyan. And then, nag-start ako mag-apply ng September. Tapos natanggap ako dito ng October. Actually, September, natanggap na ako sa Best Buy at that time. Tapos, Sastel Leyte. And then, Brant. So, sabi ko, tapos ito, natanggap ako dito. Sabi ko, mas gusto ko dito kasi Monday to Friday. Tapos, overall compensation, mas okay dito. Pati ang work-life balance, mas prefer ko dito sa university. Wow. Teka, anong pathway nga kayo, Mike? Regina, Saskatchewan. Okay. Nag-apply ka as Express SINP. entry. SINP. SINP. Oo. So landed, no? Oo. That time kasi may daming opening for IT noong 2015. So, ang main applicant ng wife ko kasi mas bata sa akin ng 8 years. At that time, nasa 40 na ako eh. So, sabi ko, secondary ako kasi nasa akin yung bachelor's degree plus yung IT. Kasi ang minimum kailangan 5 years of experience na ng IT para maka-apply ka. So, that time, provincial nominee, nakakuha agad kami ng combined points, 650 points. Wow. Wala pa yung federal. Pagdating ng federal, 400. So, 1,000 points kagad kami. Pasok na pasok. After a few months, yun, nilakad na namin. Tapos, pa-medical. Tapos, nag-send na sila ng parang papers para makapag-land na rito. So, yun. Naging okay naman yung transition. Kasi, gusto ko rin naman yung weather na malamig. Sama na ako kasi sa mainit. Ilan taon yung mga anak mo nung panahon na yun, Mike? Nako, yung bunso ko, magwa-1 pa lang at that time. Tapos nung na-flight namin, nilalagnat pa siya, 40. So hindi ko naramdaman yung haba ng flight. Tapos yung panganay ko, 3 years old at that time. Nakakapraning naman yun. Oo, nako, grabe. Tapos ang dami kong bit-bit. Talagang, sobrang haggard na haggard kami noon pagdating namin. Singaporean pala sila, di ba? Dahil doon sila pinanganak? Hindi. Sana, hindi. Sa law nila, hindi sila automatic Singaporean. Ganun? Oo, Philippine passport pa rin sila. Filipinos pa rin sila. Talaga? Iba sa Singapore talaga, no? Iba rin. Iba ang law nila eh. Kasi maliit sila eh. Mas maliit sila sa Hong Kong. Kaya kailangan iniingatan nila yung pasok ng PR at immigration. Mga immigrants. I see. Naintindihan ko naman yung point nila. When you got here and started submitting resumes, Mike, how soon ka pinagtatawagan ng mga kumpanyang yun? Siguro mga 3 weeks. Di okay, ano? Tapos sabi niya kanina, hanggang ngayon, you get job offers. Meron pa rin. Actually, mga headhunters na sila. Kasi andun pa rin yung profile ko sa LinkedIn, sa Indeed. Pala, before I landed here, nagkaroon ako ng time na i-train myself sa SOPA, Settlement on Arrival, Pre-Arrival, which will help newcomers to mentally prepare themselves. Kasi may mga free naman yung course din online. Pwede nilang gawin yun sa gabi. So they can apply for that or they can kung PR na sila kailangan approved PR na sila. Then they will accept them. It's a free course.
you will learn a lot from them. Kasi pwede ka mag-send ng questions about paano, ano yung interview dito, how do I set up my resume. Doon ko nalaman yung targeted resume. Kasi nung dati, general resume lang, submit ako ng submit. Pinadaan ko na lang sa body ng letter. Pero hindi pala dapat gano'n. Kasi ang may sistema pala dito na nababasa ng computer system which resume fits this position. So, kailangan may targeted resume ka talaga. May mga Parang wordings. parang may mga hashtag sila sa ano. Parang gano'n, AI no? yan. Oo. AI yan. May mga wordings Oo. na hinahanap. May mga wordings na hinahanap yon. Oo. Yeah. Tinamaan yun. Ang pwedeng mong gawin doon, kung ano yung qualification na harap nila, gawin mo lang synonym. Oo. Yeah. Iba-iba mga strategy niyan eh para Iba-iba. makuha mo Oo. yung mga keywords na tinatawag for your Oo, resume. yan. Kasi nga, ang unang screening ng resume dito, hindi mata ng tao, kundi software. Software. Ang sumasala ng mga resume bago mapunta talaga sa totoong tao. Di ba? Oo. Yun, oh. Oo. Tapos na-mention ko rin, di ba, you also need, parang mas maganda rin kung meron kang testimonial from your previous employer or line manager. Oo, Make yun. sure na nandun pa rin siya. Kasi yung sa akin, bago ko umalis, matindi hiningan ko ng testimonial. President of the company, yung dalawang vice president, yung isang executive, tsaka yung line manager ko. So, 5. Wow. Hiningi pa nila yung contact number. Tinanong nila, is it okay to call them just to verify? So, doon mag-ingat dapat tayo, mga kabayan natin. Pag gumawa tayo ng storya, kailangan sync yun. Basta lagay Alam lang mo, ng lagay, no? umamin kayo ay mga viewers natin. Marami kasi gumagawa thinking na hindi naman talaga tatawagan yan. Oo, hindi magba-background. Mag-iimbento ng mga reference persons, mga ganyan-ganyan. Lalo na sa Pilipinas, hindi naman nila tatawagan. I mean, it happens, may nakakalusot pero nasa sa inyo yung kung mahuli at matawagan talaga, doon madadali ang application ninyo. Just to be safe din. Mas maganda yung gano'n kasi nakikita nila yung honesty mo eh. Yeah. Kasi sometimes, yung mga nag-i-interview, your current character or your current observation nila sa iyo does not define yung future behavior mo. Usually, tumitingin yan sa previous behavior mo. Psychological kasi sila. That's a good idea, ha? Mike, you think that can be done by other professions din? In Pwede. other fields? Oo, no? Kumuha ka ng parang, ano tawag doon ulit, Mike? Testimonial letter. Testimonial letter. Or reference letter. Okay. Parang indicate din yung kung how long ka na nag-work, tapos ano yung mga naging contribution mo sa company. Yung importante yung contribution tsaka length of time mo sa company. Okay. Yun. Tapos, ibibigay mo yan, ilalabas mo yan kapag sa interview level. If they require, Okay. kasi minsan, sa portal, sa web portal nila, di ba, minsan they will ask for other supporting attachment. I-attach mo yun. Okay. Oo. Doon mo i-attach. Doon mo i-attach. Nagkataon, meron silang ganon, so in-attach ko lahat ng 5. Yun, okay. Doon nila nakuha. That's a good tip. Doon nila Ngayon lang nakuha. nakakarinig ko na. Manghihingi nga ako sa mga dati kong Oo. Mga boss Pero mo. ang problema sa akin, Mike, nagsira na yung kumpanya ko. Paano yun? I mean, kahit kaya ko kumuha, let's say, ng testimonial letter from my super boss, yung presidente ng kumpanya, CNN Philippines is now Pwede. gone. Paano yun? Pwede naman, tatanggapin nila eh. Kasi kung former boss mo siya, basta nandun dapat yung letter with letterhead, mas yun eh. Yun na Mas nga wala na eh. Wala na yun. Wala In na my yung boss. case, paano kaya yun? Gawa kitang letterhead. But yeah, okay, that's a good tip. Okay, I'll take note of that. Parang yun eh. Parang matinding reference, no? Correct. Oo, yun, di ba? Di ba pag naglagay ka sa resume mo, may reference. Yun talaga, may testimonial pa. Kumbaga, Pakiilagay mo, hindi ka naman kilala, no? Dapat kilala ka personally. pagtawag, sino to? Okay. What type of IT pala, Mike, ang ginagawa mo ngayon dyan sa UOR? UOR? University. I look after all the computers tsaka AV system. Okay.
So lahat ng computer, whether Mac or ano siya, or PC, yun ang ano ko dito. Last time, Singapore ako, nag-Cisco networking ako, Apple, at saka backup engineer, backup system. Lahat ng IT, pati nga design ng mga cheque, ginawa ko rin yun eh. Nag-printing Kasi company. ang din sa lawak dito. ng IT eh. So kung Ang tutuusin lawak. Malawak. Oo. Na-enjoy ko to kasi madali lang kasi lahat automate. I handle 20, mayroon akong 20 computers. Tapos yung mga, let's say, kung may kailangan ng renewal, mayroon akong credit card ng company, I just buy the parts, I buy the whole computer. Yan, mga kinokontak ko sila, nag-renew ako ng mga new equipment. Pero subject for approval yun. Yun ang mga ginagawa ko ngayon. So lahat ng anything na hindi lahat ng IT sa UFR hawak ko kasi merong per department merong dedicated IT. Mhm. Okay. Hindi siya pangkalahatan. So ibang IT sa laki ng university, yung ibang IT dito hindi ko kilala eh. Nakakabanggaan na lang kami. Nalaman namin, UFR ka rin, saan department ka? Oo. Hindi kami Oo. Ganun kalaki. Saang department ka, Mike? Film, Media Arts and Performance. Oh, Okay, oh. pang mascom pala to, Ina. Oo. Ay. Kaya yung pinakita kasi ni Mark, isa sa studio namin yun eh. Oo nga, no? Oo. Yung Mascom. 4K studio. Nagtuturo ka pa hanggang ngayon, Mike? I stopped at mga 1.5 years now kasi merong sumulpot na maliit na business, monkey business opportunity, which is okay naman. And I'm planning to teach this coming fall, tong September. Kaya lang hintay ko pa yung approval nung bagong manager ng CCE, college campus, kung go na or hindi. Aba, okay Okay din naman. Kasi kahit paano, you get to talk to different people, different age. Hindi lang lahat matanda eh. Meron talaga mga old professionals na gusto lang mag-upgrade ng, ng IT. Kasi hindi nila alam kung ano yung cloud, hindi nila alam kung ano yung Internet of Things, hindi nila alam kung ano yung Wi-Fi, bakit may ganun. Mhm. Yeah. Ay, Tapos, parang basic pero parang basic pero mahirap maintindihan. oo. Pero once na naintindihan na nila, sabi nila, ay, gano'n lang pala kasimple. Kasi ang nakakaawa, dahil karamihan sa kanila, sila na lang matanda na sa bahay, wala na nagtuturo sa kanila. At tayo, may mga anak tayo na pwede pa magturo. Sila kasi, may mga anak sila na malayo na. May interview ko rin sila eh. Actually, iba sa kanila, umuulit sa class ko. Not for the reason, not because they don't understand the lecture or yung ano, gusto lang nila nakausap. They're willing to Grabe. spend money on, kasi ano ko, some of them, medyo sponsored sila, pero they're willing to spend money just lang may kausap lang. Ay, Grabe. ayan yung nabanggit ko, Ina, doon sa kay MC sa lugar nila. Yung sabi niya, pwede ka mag-change oil doon. Kaibigan, no? Yung mga, Di, Oo. yun yung ano, nga. yun yung gustong itayong business din ni MC, di ba? Yung Oo, kahit, kumbaga no? kahit hindi nila kailangan, gagawin nila para lang may makausap sila, parang ganun. Para ano yung companionship, sabi niya, di ba? Oo. Totoo. Mag-isip tayong tatlo. Sabihin natin, gusto mo makipagkwentuhan lang kayo sa amin. Oo, sa aming tatlo. Twice a week. Oo, for magkano, no? Chat with Spot Pinoy. Sagot na namin ang kwento. Mike, Yan, ang linya ni Rice. Oo. Yung mga ano mo, anong tawag dito, yung mga certificate mo, ikaw ba yung bayad niyan para makakuha ka niyan? Hindi. Yung nasa likod mo? Ano siya, sponsored siya ng company. Kailangan mapasa mo siya ng one time. Kapag binagsak mo, the second take, Ikaw na. babayaran mo 25%. Oo. Third take, 50%. So, parang ayoko kasi mahal eh. Kasi ang isa sa kanila, parang naalala ko, $1,000 ang binayad ng Singapore nun eh. Mahal, no? Yung Apple, ang pinakamahal yung Cisco. Ay, hindi, Apple, magkano lang pala? $200 lang pala. Yung Cisco ang mahal. Ano yung inano mo sa Apple, Mike? Anong klaseng training yung in-offer nila? Desk support. Support hardware, software. Okay. Lahat na yun. Cisco, di ba ito yung mga ginagamit ng mga Pentagon? Network. Oo. Oo.
Ako, yung exam na yan, masakit sa ulo. Parang naalala ko, 300 items. Wow. Oo, so ganun kakapal yung libro. Meron Pero pang isang maganda sa storya nila Mike pala. Binabalikan ko yung email niya. Ang bilis nila nakabili ng bahay. Oo. No, Mike? After 1 year lang. Oo, Bumili na kayo. 2017. Maraming baon. Hindi, Ah. kasi di ba? Ay, alam mo naman Daming yung mga taga baon Singapore. natin siguro. Maraming baon yung mga taga Singapore eh. Parang taga Dubai yung mga yan eh. Hindi naman. May naipon lang ng konti. Kasi nung that time, ang hirap maglipat, may tanong maliit ka. Tapos, ganun pala yon, every year dito, nag-increase yung rent. So, depende sa landlord mo. So, sabi ko, tapos nagpa-compute kami, mas mura pa yung mortgage. Although, syempre, mortgage lang wala pa yung utilities. So, sabi namin, sige, siguro kuha na tayo. Kasi at that time, nasa UFR na ako. So, gamit kong credential, UFR. Pag ganun, approve agad. Kasi nakita nila. Oo. Gobyerno. Ang mura pa ng bahay nun, Mike. Oo. Mura pa. Tapos, yung nakuha namin, malapit din sa work. Ito mga 10 minutes drive. Tapos 5 minutes drive naman kay Mrs. sa work niya. Oo. Oo. Sarap. Dito, nakakainis ngayon pag maisip mo, no, yung pre-pandemic, yung presyo ng mga bahay, merong tag 200, 300. Tanungin mo ngayon, walastek. Mahigit dumoble na mahigit. Milyon. Oo. Milyon. Kasi naging tumaas ang demand eh. Actually ngayon, Oo. yung bahay, marami nagbebenta, not because maraming bagong unit. Marami nagbebenta kasi yung mga nag-renew ng 2020, maliit ang interest. Tapos ngayon, kahit na nabawasan na yung bank interest, para sa kanila ngayon, malaki na yon. Oo, laki pa rin, ha? 2020, parang 1% lang interest, ngayon 4% ang prime. Kasi yung kasama ko sa trabaho, nakausap ko siya, no, before parang magkano ba binabayaran niya? Parang 1.8 lang, no? Dahil sa tumaas yung yung interest ng bangko. Umabot na yata siya sa 2.4. Ay, wala stake. Saan mo kukunin yung extra 600, di ba? Oo, mabigat eh. Kinakabahan ako kasi next year magre-renew na kami. Yung kuha ko 1.69 lang eh. Nako po, biglang taas yan, Mark. Nako. Mark, may balita ako, bababa ulit. May isa pa. Oo, May isa sana. pang wing, bababa. Mga fall. Ano tawag nakikita ko yan? rin yan sa balita, no? Ano tawag sa ganyang, Mark, yung mahaba? Fixed term? Hindi, dito lang naman sa Canada. Variable yung isa. Oo. Variable yung delikado. Yung variable kasi, kung ano yung monthly, nag-iiba yung bayad mo monthly. Pag variable. Yan yung kinuha ng kasama ko ni Jeremy sa sa bahay niya, variable. Sabi niya, sus, magkano lang ba itataas niya? Mga point lang yan eh. Sunod-sunod, di ba? Pero maganda naman sa variable, kung kunyari kinuha mo siya ng mataas, biglang bumaba, lamang ka doon. Kung mababa mo na kinuha, may ibababa pa ba yun? Ayun nga eh. Kaya kinakabahan diba? Kinakabahan kami itong May. May kami next year. Malamang yan. Nakita mo na yung picture namin, Mark, diba? Bayad na ba? Bayad na ba yung bahay mo, Mike? Ako? Oo. Ako? Malapit na. 20 20 years na lang. Ay, sorry, 20. Kala ni Ina, 4 years eh. 25 years na lang. 25 years na lang. 10 years, pero hindi masama, di ba? Kasi mangungupahan ka, kagaya ng sabi mo, no? Kaya ako sabi ko, pambera, pag umalis ako ng bahay na to, kung hindi ako bibili, sa Pilipinas ang uwi ko. How are your children liking it? Mike? Madali sila naka-adjust nung nandito sila eh. Kasi that time, baby pa naman si isa, no? Oo, lalo na yung bunso ko. Naku, grabe. Minsan hindi ko maintindihan yung English niya. Masyadong na malalim yung tuwang. Yung panganay ko, so madaling naka-adjust kasi that time, pinag-daycare namin sila for a short span of time para lang maka-adjust agad sa culture.
Tapos nung mag-start na mag-working wife ko, ayun na, so ginagawa ko, ako yung lumalagari kasi ako yung may flexible na oras eh. Dito kasi sa university, open sila dyan, basta family, open sila, tapos bawiin mo na lang yung time mo para mabuo mo yung 7.6 hours. Okay, oo, no? Okay. So hindi na kailangan nila mag-daycare. So sinusundo ko sila, and then dadaling ko dito sa office, meron silang separate room to do their homework, or kung gusto nila maglaro ng games, pwede sila. For additional 1 hour, ganon. That's nice, no? Oo, Okay, maganda nga talaga pag school, no? Oh, ngayong Tapos summer, lagi silang kasama ko. Tapos susundin mo na yung asawa mo. Hindi, may sariling sakyan yun. Oo. Uwi Seriously, yun. wala. Anong Ay, line rin of ang work? asawa mo? Ayan. Hindi, okay, ano siya, esthetician. Oh, nice! So, Okay. gusto mo pumunta rito, Ina? Ibig mo May sabihin, papaano siguro sa yata si bahay niyo Ina may eh. setup kayo, no? Sa basement. Diba? pupunta. Maraming ganyan, kaya, kasi may kaibigan din kami na Naku, ganun pinapatapos malaki dito. kita niya na. Sa basement din. Yung may, pwede kanyang i-treat, yung sa mga mukha. Oh. Sabi ko nga, Parang mini spa. sabi ko, pag-practicean ako. Ayan naman. Hindi, ang full time niya, nasa family food clinic siya, sa admin work siya doon. Part-time niya to. Pero I think one of these days, she's planning na gusto niya lang i-full time itong esthetician kasi nga sa bahay lang. Oo. Totoo. Tsaka maganda naman yung kita. Hindi. Diba? Hindi maganda. Okay. Hindi, baka yung balita niyo mali. Baka sa kanila lang, sa amin hindi. Or depends on what available procedures she's Depende doing. sa Alam mo yung procedure. one i-offer niya. Parang ganun May ba? marami naman. Kaya lang nililimit lang namin kasi siyempre pagod din sa trabaho. Saka siyempre gusto din namin ng time for one another. Ganun. Oo. Saan Nag-send siya ako kumuha ng ng Saan siya natuto ng ganyan, yung aesthetics? nung COVID. So, Dito na. advantage ko yung online course. Nag-aaral Oo. siya that time. Kasi that time, yung number of hours niya sa work nabawasan. So, nag-aaral siya sa gabi. While she's doing that, sabi ko, sige, mag-exam ka, mag-focus ka. Ako bahala sa mga bata. Mula pagising hanggang sa pagtulog. So, Sana all. Sana all. Hindi, madali lang naman kasi dahil nakakalaro ko yung mga anak ko eh. Kasi isip bata din ako, kaya ganon. Wow, nakakatuwa naman. Kaya anong pag-ganyan dito? Mukhang pangarap ni Ina yon. Hindi, naisip ko dati, alam mo yun, papapunta ko ng tao sa bahay and then I will give them the full package treatment. Diba? Tapos ayusin mo yung basement ng mukha. Pangarap nga ni Ina yan. Talaga, yung mga ganun naiisip ko talaga din dati. Ito nga nauso yung papatulog ka nung mga flat warts, yung mga warts. Parang, magkano? 150 yata, 120. Mahal naman. Or yung mga magkikilay, yung mga eyebrow. Parang ganun. Yeah, mga ganyan. Yun eh. Mahal yun eh. Mahal yan, Mike, hindi ka ba napapag-practicean? Noong una. Kailangan meron for school eh. Pero ngayon, syempre, expert na yun. Meron sila. Si Mark, binigyan kita ng price list eh. Oo nga eh. Sabi ko nga kay Lani, puntahan natin to pag ano. Magkalapit lang ba kayo? Hindi, sa north siya, ako nasa south. Pero malapit lang, 20 minutes lang yun. Malapit lang, hindi masama, oo. Pag nakita nyo namumula-mula na yung pisngi ko. Oo, ayan, ganun nga, pagka unang treatment. Tapos pagka mga kaibigan ko, minsan binobola ko pa. Pag-akit niya, nasaan na yung mo? Sino tong babaeng to? Ay, ko ba yan? Hindi kita namukhaan ah. Ganun din. Pag ganyang home business na, you have to register it, Mike. Paano ba yun? Yes. Oo, for sure. Through the city. But they allow it even if it's located basically in a residential area if you're setting up in the business. In the basement kasi. Yes, they allow it. May mga iba nga dito, Pilipino ng barbero, nasa basement lang din. And then registered business. I-inspect lang naman eh. Nice. Di ba, Mike? I-inspect lang yung lugar. Oo. Okay. Nag-uwi pa kayo ng Pilipinas recently, Mike? Sorry?
Umuwi ba kayo ng Pilipinas recently? Hindi pa. Since dumating kami, Oh? Oh, wow. Why? Okay pa. wala. Nasanay na lang kami na lagi nasa abroad. Oo nga pala kasi galing pa lang Singapore. Ano? Oo, Kaya Singapore. Singapore. Well, yung Ano parents ko ay pumupunta naman dito. Pero lately nasa Alberta kasi nga sabi ko, mag-Regina na naman kayo, wala namang magawa dito. Alberta na lang tayo makita. Oo. So, ayun. At sila na lang yung dumadalaw kaysa umuwi kayo. Hindi naman. Nagkataon lang kasi kailangan din nilang pumunta sa US para bisitahin ng kapatid ko. So, kita mo, hiwa-hiwalay kami ng bansa. Oo. Ito pala, importanteng tanong, Mike. Napaka-importante nito kasi yung mga anak mo, nakakaintindi ba ng Tagalog? Konti. Oo. Minsan Tinatagalog tinatagalog sa namin bahay. sila. Sa bahay. Ano? Ako yung most of the time English kasi gusto ko akin matapos na yung usapan. Pero kung may time, tinatagalog namin sila. Oo. Oh, Ayun na nga. kaya tapos Oo, kasi Sige, nung go ahead. nakaraan, nahirapan din kami Mm. sa interview namin kasi Yung last episode. Yung Ah, episode dahil- bago nito. Oo, Mike. Oo, Ako. 26 Sorry years po yun, old Mike. eh. Dapat Okay. sa ibisan. Isa pang Kasi tanong. advantage din eh, di ba? Advantage din sa bata na kahit pa paano, okay, kahit hindi siya nagsasalita ng Tagalog, at least nakakaintindi, di ba? Oh, I agree. Kasi yan pag may ka ng bands ng Pilipinas, hindi ka mabebenta. Tsaka Oo, maganda oo. rin dalawa yung language na alam mo eh. Correct. Yeah. Correct. Kaya nga, di ba? I just Nag-French don't pa know yan. how to raise them to learn how to speak. No, Kasi na, nga, you start- diba, I-start kahit now. nakausapin mo dito, yun, si Kayla Mark, diba? Nakakaintindi, Mark, diba? Oo. Pero yung pananalita, paano kaya? Yun nga Kaya yung, ma-practice nila. yun yung pinakamahirap, yung pananalita. Pero yung makakaintindi, tuturo ko sa'yo pero off-cam, ina. Ay, gano'n. Alam ko na yata kung ano yan. Meron pa Turon. akong tanong sa'yo. Ito, ano to eh. Napapansin ko lang, bakit ikaw yung isang IT na nakita ko na hindi mahaba ang buhok? Lahat na nakikita ko na IT, lahat nakapusod, mahaba ang buhok. Ba't ganon? The creatives. Parang gano'n. Oo. Hindi ko talaga alam. Ewan ko lang. Hindi ko alam eh. May iba nga sa Singapore, pag IT, mahaba yung kuko dito sa Oh my pinky. God. Oo. Alam ko naman yung para saan eh. Hindi ko alam eh. Siguro, ewan ko. Pag Oh my gano'n. God, kinagat ako. Hindi kasi 'di ba na-meet ko sa Vancouver, tapos dito sa Regina, kung saan mahaba buhok ng mga IT minsan. Pwede siguro, sobrang addict nila pag IT, wala na silang time magpagupit. Oo, siguro nga, no? Makibabad na lang lagi Siguro sa parang screen. pagka mahaba ang buhok tapos nagko-computer, pang sophisticated ang dating, parang talaga eh, no? Yung Hindi, parang ano yan, yung mga artist na yung yung dating, no, Ina? Artsy, mga ganyan. May pagka-weirdo na mga magagaling, parang Artistic ganun. lang, grabe. Artistic. And yung Hindi. mga, Pero, mga creatives nga, sinabi ko eh. Mga Creative. pero let's say, Mike, na-PR ka sa kung na-PR ka sa Singapore, isipin mo pa rin bang umalis doon? Depende. Siguro, ang next na ko doon is kung kaya ba namin paaralin yung mga anak namin. Kasi, hindi ko maintindihan yung education system nila eh. Yung sabi nila, sa mga tanong ko, kapag ang anak mo hindi marunong sa secondary language, as a first language nila, which is Mandarin, Malay, or Tamil. Tamil is South Indian language. India, yeah. Mahirap pumasok sa university ng Singapore. Any of the university. Otherwise, sa college ka colleges lang or polytechnic. That was before. Hindi ko ngayon Pero yung klase ng pamumuhay, Mike, saan mas okay para sa'yo? Saan mas maganda? Dito. Dito pa rin. Kahit bigyan mo ng 1 million pesos, dito pa rin ako. 5 million. 5 million. Singapore dollars? Iba pa rin eh.
Oh, Hindi. Dito pa rin. Between Singapore at saka dito ako. Yung Maganda work- talaga sa Canada. Masasabi ko, kahit na wala naman kasing bansang perfect eh. Marami nagkasabi, I want to go back to kung saan ako nanggaling. Ako naman walang regrets. Parang mas gusto ko dito kasi mas at least nagkaroon ako ng time sa anak ko. And with my age, yung ginagawa ko noon na magpuyat tapos naghahabol ako sa oras, hindi na siya healthy para sa akin eh. Baka lumayo ang relasyon ko sa anak ko. Ilang araw ba yung trabaho ron? 6? 5 days din. Days. Kaya lang, meron times na on-call ka kasi hindi mo pwedeng in-down yung system kapag operation hours. Eh, since school-based yun, Monday to Friday, merong school, kailangan i-down ng Saturday para doon magawin. Mhm. Kaya papasok ka Oo. minsan. Papasok ka minsan. Pero minsan may kapalitan ka naman. Kaya lang, yun nga, yung, alam mo yun, minsan na-tsempo, merong event yung anak mo, hindi ka maka-attend. Kasi nakaschedule na eh. Diba? Yun yung mga things na iniiwasan ko. Yung pagpapagamot doon, libre ba? Hindi. Hindi rin. Parang may co-pay ka. So, kung mapunta ka sa company na malaki, they can shoulder some portion of the expense or yung medical expenses mo, pero hindi 100%. Parang sa US din pala, no? May copay sila na tinatawag. May co-pay din. Yung maganda lang doon, yung walang tax, no? Walang tax kung working visa ka. Ang problema, ang problema doon, let's say, working visa mo before, validated ng 2 years. So even if the company wants to renew you, pero ayaw na ng gobyerno, wala kang magagawa, balik ka sa Pilipinas. Oh, Ganon? Grabe. Government ang may last say doon pagdating sa working visa mo. Napaka-unfair naman, no? Parang hindi sigurado yung walang certainty yung status Kaya sa kanila. Correct. Kaya mahirap gumawa ng long-term plan kasi nga dahil doon. Oh. Okay, no? Kahit Baka may iba na. Iniisip mo pala ba IT and may bahay ka na pala dyan, But like Toronto, Vancouver, where I would assume baka mas in demand rin yung mas maraming opportunities for IT na baka din mas mataas ang sweldo in those areas. Meron na rin nagsabi niyan, pero sabi ko mas gusto ko dito kasi yung simplicity ng life, ito na yung hanap ko eh. Parang sawa na ako sa big city. Okay. No, Parang kasi I mean, for me hindi ko naman sinasabi na dapat gawin yung ganito. Sa akin lang, kasi mas relax. Ang dami kong oras sa mga anak ko. Which is, kasi nga dito, maiksi ang oras ng anak natin sa atin eh. Dahil iba yung culture nila. By the time ng 18 yan, wala na sa bahay natin yan. Eh sa Pilipinas, kahit 40 na, minsan kasama mo pa sa bahay yung anak mo. Diba? So yun yung inaano ko lang. Yun lang, yung binabalansi ko lang lahat. Although I like it, kung solo ko, mas gusto ko sa BC kasi marami sa Pilipinas. Or Calgary. Yeah. Kaya lang, sabi nga Saan nila ba ngayon, biyahe from BC to Pinas? 12? parang 12 lang yata eh. Mas maiksi eh. Oo, mga ganun lang yata. Oo, direct, no? 12 to 11, 16. 12, I think. mga 14 siguro, ganun. Oo, nga. Bakit gano'n? Kita mo dumaan ka sa Japan. From Japan to Montreal, 12 hours. I mean, paano ba? Pag Pilipinas straight dito, Basta Hindi ko alam. dito Hindi ko lang 16 mag-gets sa minsan, Pearson Oo. 16. Malayo kasi yun sa inyo, Rice. Sige, dadaan ka pa ng Yung nagpunta San Francisco, San Francisco hanggang Pinas, 14 hours yata, yun yung pinakamatagal kong sakay sa aeroplano, no? Talaga namang. Init na init ka na. Oo, grabe, kaya lipat na tayo sa BC. Mas marami Minsan yun din yung usapan namin mag-asawa eh, na gusto mo pa ba sa big city? Parang siya rin, mas gusto niya dito kasi nga mas laid back. Kasi ito yung parang time na namin na sige, magtrabaho tayo, ipon, transition na, going to the kids. Yeah. Kasi yun ang number one reason ba't kami nandito. It's for their future. Oo.
nila, hindi na, wala na ako, baga kami, kung ano na lang yung meron kami ngayon, sa kanila na yun. Okay, tatanungin sana kita kung anong long-term goal Pinas o Canada. Pero hindi ka nga umuwi ng Pinas eh. Well, pwedeng umuwi ako for retirement kasi depende. Hindi ko rin ma-predict yan. Pero nasa isip ko na yan. Kasi sa Dito, Pinas, kapag sorry, go ahead, Mike. No, dito kasi you really have to plan for your retirement, Hindi madali mag-retire din dito sa Canada. Yung kasama ko nga sa trabaho, no, kaya napasok ako sa school, kasi magre-retire na siya, okay? 65 years old. Pagdating niya ng 65 years old, nag-retire siya, ang asawa niya Pilipina, sa Pinas na sila ngayon. Yun, oo. Sabi niya, dito yung pension ko, walang pupuntahan di ba? Sa bahay pa lang, tapos kung ano-anong bayarin, wala na agad yung $2,000 mo eh. Kung nasa Pinas ako, sabi niya, I can spend $1,000 there, tapos may extra pa ako, makakapag-ipon pa ako, sabi niya gano'n. Oo. May point naman siya. That's why Siguro it's isa not naman- advised dito na you rely only on the CPP tsaka yung old age pension. Totoo. Hindi daw talaga sapat yun. Kailangan, while we're young, mag-invest din sa ibang magiging Ibang passive bagay. income. Oo. I think hiwalay, may ano rin kayo, di ba? Pag sa school, may pension yatang hiwalay yan na hinuhulugan eh. Meron, tawag doon na old age pension. So, may kalta sa sweldo mo. At the same time, minamatch ng employer mo. Yun. Di ba? Plus, yung CPP, may share din yung employer. So, minamatch niya. So, laging times 2. Okay. Yan, no? Oo, kaya maganda sa school eh. Para siyang sa sa ospital din, marami rin kinakaltas pero pag nag-retire, malaki din yung mga nakuha. Oo, correct. Kasi yun ang importante, yung pagtanda mo eh. Kaya lang, yung iniisip ko sa Pilipinas kasi, kung mag-retire ako doon, yung hindi libre ang healthcare ko doon. Dito libre. Oo. Yun lang. Yun ang dapat siguro pagplanuhin. Oo, may nagsabi naman sa akin, by the way. Siyempre, maraming umuwi ng Pilipinas, di ba? Iniisip nila, hindi, kapag nagkasakit, tsaka ako babalik ng Canada. Pero merong instances daw na nagkasakit ka sa Pilipinas ng biglang malala na agad. You weren't given enough time to fly to Canada. Hindi ka napalili pa rin because of your medical condition. That's one possibility also. Yan ang iniisip ko. Na parang sabi ko, balik rito pag may sakit. Paano na on wood atakihin ka doon na na-hospitalize ka? Hindi ka na makakalipad. Sana one time. One time, big time. Diba? One time na lang. Ako po. Huwag naman, grabe. Hindi, Pero kasi diba, dito, those are the realities. Para sa mga, dapat i-consider din yun ng mga tao. kinatake ka rito, tumawag ka sa 911. I'm sorry, pero after 4 hours pa yung yung ambulansya. Plastic. Oo, Diba? grabe, no? Hindi, ganun talaga. Ang laki ng shortage kasi ng ng health support eh. Hindi paniwala talaga, no? Pag sa bagay. Sabi ko, ang dami ko kasing ambulansya nakikita, nakatambay. Minsan, no? Tapos pag tumawag kayo, walang ambulansya. Dito sa amin, Rice, laging meron. Ewan ko, malaki. Kasi apartment kaming malaki, no? Laging nandito ambulansya. Dami nangyayaring mga emergency dito. Pati fire truck, minimum isang beses sa isang linggo may dumarating dito. Wow. Kasi gawa ng fire alarm. Oo. Hindi, ano bang ginawa ni Rob? I think bumili siya ng insurance. Bumili siya ng insurance. Kumuha siya ng insurance. Bago siya umuwi ng Pilipinas, kumuha siya ng insurance. Nagbabayad yata siya ng $300 a month para sa insurance niya na meron siyang 2 general check-up, 2 general check-up once a year. Sabi niya, mas okay na yon. At least, di ba, kumbaga, alam kong magkagipitan man, may mangyari na may insurance ako, may health insurance ako, di ba? Kahit Pero sa pag Pilipinas may ako. critical illness bigla, sagot din. I think so, covered din, no? Certain amount. Yeah. Medyo Kasi sa laki ng amount na yun, dapat malaki coverage nun. Oo, Oo, laki nun. Oo, siguro.
Oo. Sabagay, sabi niya nga, okay, nakatipid naman ako sa bahay. Kasi imagine, magkano lang upa niya sa Pilipinas. Umupa muna siya kasi sabi niya, uupa muna ako rito. Siguro mga 1 year, titingnan ko kung magugustuhan ko talaga tong lugar na to, di ba? 5,000 pesos. So, Oo. di ba? Ang dami niya pang excess na pera. So, Right. why not magbayad ako sa insurance, sa health insurance ng mas mahal? Okay lang. At least, alam ko na, di ba? Hindi ako basta-basta nagkasakit patay agad yung bangko mo, di ba? Yung ganon. Tama. Kaya Oh. sabi niya, ay, okay lang sa akin at least, 'di ba? Parang safety net para sa finances niya. Yun din Yeah. yun yung niloloko ko binibiro ko sila. Sabi ko magre-retire tayo sa Pilipinas, tapos kukuha ko ng 2 tiga-alaga sa akin. Di ba? Mas mura. Mas mura. Hindi, sabagay, retirement, ilang taon pa sa'yo, Mike, bago mag-retire? Bata pa to si Mike eh. Bata pa siya. Sa itsura lang, pero matanda na ako. 48 na ako eh. Oo. Earliest retirement na pwede dito, 65. 60. 60 University pwede. Sa Oh? school pwede na. 60 nga pwede pala, na. yeah. Ang alam ko, ang federal, 65 yata eh. Oo. Mm. Pero pwede naman Oo. daw mag-retire ng 60, pero maliit daw yung makukuha. Correct. Parang- Totoo, Oo. totoo. Inabot ka pa ng 65? Ako 67 na ako eh. Ang inabot ko retirement 67 na. Hindi nga. 67? Kasi Oo. nag-adjust sila nung kailan sila nag-adjust? A few years ago nag-adjust sila kasi 65 dati. Ngayon nagdagdag sila ng 2 years. Sabi, mga 67 na ayaw pa mag-retire? Trabaho pang trabaho? Taas kaya natin. Oo. Kasi nawawala na ng ng younger generation. Kaya Oo. nagmukha sila sa ibang bansa. Correct. Yan naman talaga ang Yun lang. main reason why Canada is into immigration also, diba? Yung original long-time problem nila of an aging population. Yeah. Aging population. Immigration, dahil problema dyan ngayon. Kaya nga eh. Ayun. Okay. Naka-1 oras na tayo. Mike, Ayun, maraming no? salamat Nako, sa oo, Mike. Mike, Thank you for sharing your Maraming salamat experience. din. Oo, Sana sige. maraming makakuha nung tips mo para sa mga IT, no? Oo. Yun nga Oo. lang, lugi. Yung mga galing Pilipinas, di ba, Mike? Tulad ng sinabi mo, parang hindi masyado ina-acknowledge yung experience ng Philippines lang, no? Oo. Ay, Ang panlaban lang nila talaga, kumuha sila ng certificate. yeah, okay. Mm. Certificate courses, no? Marami Oo, ba dun sa atin? aral. Yung marami sa atin, yung certified, kailangan yung may pangalan. Microsoft certified, support professional, Apple Pero certified. Gano'n ba katagal yung mga ganyang certification mark na bago makuha, Mike? Instantly. Kasi yung Makukuha mo Apple, sa ilang agad. araw, ilang oras? Depende sa kung Microsoft matagal ang exam niyan, mga isang oras lang din eh. Tapos after nun, Oo. malaman mo yung result kung pass o fail ka. Tapos yung certificate mo, pwede nilang i-email agad sa'yo. Pero yung length ng course, buwan ba yan? Depende sa'yo kung matatapos mo agad. Kasi magbubook ka ng date, o let's say 1 month, kung gano'n kakapal yung libro mo, so kailangan nakatuto ka talaga for 1 month. Self-study. Oo, self-study. Walang courses na, meron, pero additional pa siya eh. Cost eh. Oo. Ngayon, okay, ito pala yung tanong, kung gusto niyo mag-IT, let's say nandito na kayo sa Canada, newcomer, IT kayo, isa pang tip ko wala kayong certificate pero IT kayo. Try to volunteer. Kasi sa mga volunteer work, makakuha ka na ng mga network na pwedeng tumulong sa inyo, maipasok kayo sa company, gawin niyo lang stepping stone. Then, while waiting for someone to call you, pwede ka rin mag-take ng mga short courses online. Sa LinkedIn, marami, magbabayad ka. Kahit pa paano, masasabi mo sa resume mo, may nagawa ka during your time na nagwe-wait ka. Kasi ayaw nila nagwe-waste ka ng time. Nakita nila yung date eh. Kung kailan ka dumating, kailan. Parang yung yung kaibigan ko, yun nga, yung kasama ko sa group, nag-aaral pa rin siya. Lagi siya nag-aaral pag walang kung gano'n, nagdadagdag ng kaalaman. Certificate. Oo. Ako din, gano'n. Nag-YouTube ako, aside sa manood nung kay Mark, tsaka kay Rice.
nasisingit. Nag-aaral pa rin din ako. Nag-update lang ako ng sarili ko. Oo. Yan ang importante, no, mga dre, no? Upgrade. Always. Ano, Always. ready. Pag mag-upgrade kayo, huwag kayo mag-downgrade. Okay. Okay, sige. thank you. Thank you, Thank thank you you, so Mike. much, Micah. Maraming Oh, thank you din. At makakauwi na ako. De joke. Oo nga. Oh my gosh. Okay, Nakakahiya maraming naman. Oo nga, no? Okay, okay lang. Pambira. Okay lang. Okay, thank you. Ingat. We'll Okay. end Ingat. this episode here. Sige, thank Episode you. Bye-bye. 42. That's it. See you guys in the next one. Bye. Bye-bye.